Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magumpisa na po tayo mga tambay. Ito po, kinwestiyon po. Kinwestiyon po ni Senator Marcoleta po mga tambay. Senator Marcoleta ang pinapakalat po o nagpakalat po ng fake news po tungkol po sa kanyang mga tambay. Napakarami pong fake news. Kinwestiyon niya po mga tambay, lalong-lalo po yung kredibilidad po ng fact checker po ng sinasabing fake news mga kabayan. Lalo-lalo po sa social media. Dahil alam naman po natin na gamit po ang pera ng taong bayan umano para po dito po sa sinasabing napakaraming trolls ng pamahalaan umano. Hindi po ba? Napakarami po mga kabayan na mga trolls po sa social media para lang po pabanguhin ang administrasyon na 3 taong mahigit na puro pagnanakaw ang issue. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. Target ipatawag ng Senado ang social media giant na Meta dahil sa paglaganap ng fake news sa internet. Bukod kasi sa fact-checking platforms, responsable rin daw ito sa mga online content. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naparant sa fact-checking organizations si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga kumalat na peking impormasyon online tungkol sa kanya. Una, ang post na pinilit lang daw ng senador si Witness Orly Guteza magsalita tungkol sa pagkakadawit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Zal Gico sa pagtanggap ng kickbacks sa info projects. Pangalawa, ang circulating post na sinabi raw niyang walang kwenta ang Noche Buena. Ikatlo, ang larawang ito na nagpapakitang tila inaabutan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alak sa kabila ng pagiging INC member niya. At pang-apat, ang pag-kick out daw sa kanya sa Senado. Kumontak daw siya sa Verifiles para ma-take down ng mga ito pero hindi raw siya pinansin kaya't ang team niya na ang nag-effort para ma-track ang may pasimuno ng posts. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Tila hindi raw importante sa Verifiles ang nasabing posts. Pero giit ng organisasyon, trabaho lang nilang mag-classify ng posts bilang false, fake o misleading. Dapat daw, bawat isa sa publiko ay sinusuri ang lahat ng posts online bago ito i-share. Trabaho kasi yan, dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact-checkers. Nang tanungin ni Senator Robin Padilla kung may political biases ba sila bilang fact-checking organization, bias daw sila sa katotohanan. Hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. Ipinapanukala ngayon sa Senado na pagbawalan ang multiple accounts ng isang individual. Iuugnay daw ito sa National ID System ng bansa para wala nang magdoble ng social media account. Ang dali mag-register. Gusto nyo ako na magre-register kaagad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Gusto ni SP Soto iapela ito sa service providers ng social media platforms. Sa susunod na pagdinig, target ipatawag ang Meta para linawin ang guidelines nito tungkol sa pag-takedown ng false information online. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo. I-trace nyo, patawag nyo lahat na nag-post, yung mga bayaran sa social media. Napakarami po niyan. Lalo-lalo po sa mga paninira po. Yung mga paninira po, lalo-lalo po sa mga Duterte. At tulad po, pag sumusuporta ka sa Duterte, grabe po magpakalat po ng mga fake news yung mga social media. Mga bayaran daw po yan umano. Grabe kasinungalingan po yan. Yan ang dapat pong lutasin. Yan po sa Senado, ipatawag yan yung mga content creator na yan, nagpapakalat ng fake news at napakarami pong account niyan. Gumagawa po ng isang damukal na account po yan, lalo-lalo po yung mga nagko-comment. Marami po nagko-comment diyan. Mga kabayan, akala mo
Akala mo mga totoo sinasabi, pero bayad pala ang mga kanilang pagkatao, mga kababayan. 2.5 po ang mga prinsipyo ng mga taong yan. Yang gumagawa po ng mga fake news na yan, yung mga naninira na yan, lalo-lalo para lang pabanguin at protektahan ang kanilang poon, gamit po ang pera ng taong bayan umano. Mga kababayan, 2.5 po. 2.5 lang po ang kanilang pagkatao, mga kababayan. Bayad, hindi po ba? Kaya tama po yan. Senator Marcoleta, tama po yung ginagawa nyo. Ipahayag nyo po na ipahayag. At syempre po, tanggalan nyo po ng maskara ang mga tao na yan. Lalo-lalo ang nagpapakalat po ng fake news sa social media. Napakarami po yan. Mismo po yung anak nyo. Si Congressman Marcoleta, di po ba? Yung anak niya po sa Kongreso, sa House of Representatives. Siya po mismo ang nagsasabi napakaraming binabayaran daw po umano gamit ang pera ng taong bayan. Diyan po sa mga trolls, tinatawag na trolls army po nila. Yan po ang sana pong tutukan din po ninyo yan, Senator Marcoleta, nang mahubaran po ang mga pagkatao ng mga demonyong yan umano, na mga 2.5 ang pagkatao. Hindi po ba mga kabayan? Sana po. At katulad po nitong Meta, itong mga fact-checker po, naku po, mga kabayan, nakita nyo po, bias na bias po yan umano. Grabe po pagka-bias niyan. Pagka po ang kukundinahin mo ay ang administrasyon, lalong-lalo po ang mga makakaliwang grupo umano. Aba, galit na galit po yung mga hayop na yan umano. Grabe po yan. Grabe po yan mga tambay, yung mga tao na yan. 2.5 rin po ang pagkatao ng mga hayop na yan umano. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta. At tuloy-tuloy nyo lang po. At yung mga tao na yan, ang dapat po talagang hanggat mare, ay kasuhan nyo po yan, Senator Marcoleta. Yung mga nagpapakalat po ng fake news sa inyo, kasuhan nyo po yan. Marami naman pong pera ang mga hayop na yan umano. Dahil yan po'y bayad. Binabayaran po yan para po kayo siraan. Isang damukal na paninira po sa inyo sa social media. Ayan, hanapin nyo po ng hanapin niya, Senator Marcoleta. Meron naman po kayong mga tauhan. Meron naman pong pwede pong i-trace ang mga tao na yan at panagutin nyo po yan, yung mga tao na yan. At yan po ay kasuhan nyo po ng libel yan. Napakarami na pong pera ang mga hayop na yan umano. Dahil nga po yung sinasabi natin, meron pong bayad yan umano. May mga allowances yan, yung mga trolls army na yan. Hindi po ba? At nang matauhan po, grabe na po ang ginagawa Lalo-lalo po sa mga kaalyado po ng pamilya Duterte. Grabe po silang gumawa ng fake news. Samantalang yung nangyayari sa ating bansa ay ayaw nila expose. Ayaw nila pong sabihin, lalo-lalo po ang pagnanakaw ng administrasyon. Ayaw po nilang tingnan at i-expose sa taong bayan ang nangyayari pong 3 taong mahigit na korupsyon, lalo-lalo po sa flood control na napakaraming ghost project. Hindi po ba? At ngayon po, napakarami pong natutuklasan na korupsyon po ng binagoong ang Pilipinas. Na wala pong expose ang mga hayop na yan, yung mga bayaran na yan sa social media. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Senator Marcoleta, at tuloy-tuloy nyo lang po yan. At sana po, ulit-ulitin ko po mga tambay, sana po ay kasuhan nyo po yan at talagang tuluyan nyo po ang mga tao na yan nang yan po ay madala, mga bayan. Kasi po, sumosobra na po ang yabang at angas ng mga tao na yan na akala mo'y nakasandal sa pader. Hindi po ba? Sana po, lalo-lalo po pagka ang kaso po ay libel, ay medyo may lasa-lasa po yan. Lagyan nyo po ng malaking presyo, Senator Marcoleta. Lagyan nyo po. Milyon-milyon ang ilagay nyo libelous dyan na kaso. Grabe po yan. Maraming pera yung mga hayop na yan. Hindi po ba? Pasensya na po kayo mga tamay. Napakarami ko na po sinabi na mga hayop sila. At marami silang pera. Dahil totoo naman, dahil bayad po ang kanilang kaluluwa umano. Hindi po ba? Pasensya na po, natawa lang po ako. Dahil napakarami ko po na sinabi na mga hayop sila. Maraming salamat po. Mga kababayan, ingat-ingat po kayo, Senator Marcoleta. Ingat po kayo.
Thank you po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po. Shoutout po Eric Hercio ng Canada. Tatay Nick ng Canada. Nancy Lumampaw, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan, at ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At syempre po yung panalangin at dalangin po natin mga kabayan, magsama-sama po tayo na manalangin po na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, na maingatan po tayo sa kapahamakan lahat at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po mga kababayan, thank you po, at syempre po happy holiday po at God bless po sa ating lahat, at sana po araw-araw po ay maging Pasko naman po sa ating sambahayanan. Ingat po. Bye-bye.